Dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo. Tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Sa kabila ng paghinto ng dairy animal importation sa nakaraang 3 taon, patuloy na tumataas ang domestic milk production ng Pilipinas. Ayon sa Department of Agriculture, ito'y patunay lamang ng mga epektibong dairy development programs ng pamahalaan para sa inaasam na 5% milk sufficiency sa taong 2028. Ngayong Sabado, tutukan ang iba't ibang hakbang ng gobyerno para pataasin ang milk production ng bansa, pati na rin ang mga suportang ibinibigay sa dairy farmers. Dito lang yan sa Masagana Pinas sa DZRH. Ngayong Sabado, June 13, alas 10:30 hanggang alas 11:30 ng umaga. Tayo na sa masaganang Pinas. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule. Tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabton, amoy nakaka-joyful! Now we are unboxing MX3 Plus. Plus because it has Garcinia mangostana, plus L-carnitine and CoQ10. Each box contains 30 vegetable capsules. And you can get them in leading drugstores nationwide and online in Shopee, Lazada, and mx3ph.com. Mahalagang paalala, ang MX3 Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabton, amoy nakaka-joyful! This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Bukang bibig ng mga kabataan ng love languages, hindi lang sa pakikipagrelasyon kundi maging sa pakikipagkaibigan. Kabilang dito ang words of affirmation, mga salitang pumupuri o nagbibigay kumpiyansa, quality time, paglalaan ng makabuluhang oras para sa isang tao, at physical touch tulad ng paghalik at pagyakap. Gayon din ang acts of service o pagsisilbi sa iba at receiving gifts o pagkaramdam ng pagmamahal sa tuwing makatatanggap ng regalo. So yung research behind sa love language actually medyo mixed siya. So may pagka-popular psychology siya, meaning popular siya pero yung evidence for it ay hindi gaano ka-solid as it sounds. Pero helpful construct pa rin siya. So I think it's still something na magsistay sa mga tao kasi it's a way for people to talk about relationships na madaling intindihin. They're a method of
saying your needs and your wants. Kaya siya nagiging helpful. So, pag pinapag-usapan na natin kung paano pa nade-develop yung mga gusto ng mga tao sa relationships, it's a mix of kung saan tayo nasanay at kung ano yung kailangan pa natin. Ayon kay Alicia Serrano, isang relationship coach, ang love language ay nagiging learned behaviors. Depende sa kinalakihang environment ng isang tao. Sa katunayan, karaniwan itong nagiging pamantayan ng marami sa panunuyo sa isang potential romantic interest. Being able to show your partner na ganito ako mag-express ng love, tapos naintindihan ko rin na ito yung gusto mo, ito yung love language mo. I think being able to meet in the middle is the ideal situation. Paglilinaw pa nito, hindi problema na magkaiba ang love language ng isang magkarelasyon. Basta't pag-uusapan nila ang kanilang pagkakaiba at kung paano nila ito mararamdaman at maipaparamdam sa kanilang partner. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. May nagbago! May arte! May budget! Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas Pilipinas, oras natin na 10:24 ng umaga. And the Golden Dove for Best Public Service Program Host goes to May Binohan, DCRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee Best Public Service Program Host, ang Wonder Woman ng Public Service. Si May Binauhan. Ang programang naging panata na ang pagsuporta sa lahat ng Pilipino saan man sa mundo sa napakaraming taon. Ang programang nakatatak na sa bawat isip at puso ng Pilipino. DZRH Operation Tulong. Kasama ang Wonder Woman ng lahat, si Miss May Binauhan, ang tulungang may kasamang balitaan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at online DZRH Operation Tulong. DZRH Operation Tulong. Good morning! Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga Pilipinas. Happy Friday! Thank God it's Friday. At Happy Independence Day. Minus po muna ang ating Wonder Woman na si Miss May Binauhan.
Naandyan na po ngayon sa Mindanao para po maghatid ng tulong sa ating mga kababayan na naapektuhan po ng magnitude 7.8 na lindol. Kasama niya po ang ating DZRH Operation Tulong Team. Siguro po sa mga susunod na araw makakausap natin, makakachikahan natin si Miss May kung kamusta na nga ba ang sitwasyon ng ating mga kababayan dyan sa Mindanao. Dahil sa ngayon for sure, nagre-ready, nagpa-prepare ang ating Wonder Woman ng Operation Tulong Team para sa kanilang palugaw sa ating mga kababayan. Pero binabanggit ko nga po ngayon ay araw po ng Kalayaan, Independence Day. At kasabay nga po nitong Independence Day, may ilang lugar po sa ating bansa ang uulanin ngayong araw. Dahil sabi po ng Pag-asa, posible pong ulanin ang ilang lugar po sa kanlurang bahagi ng Luzon, epekto po ng southwest monsoon o habagat. Ayon po sa Pag-asa, patuloy na magdadala ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na pagulan ng habagat sa Ilocos Norte, Apayao, Batanes at Babuyan Islands. Sinabi naman po ng Pag-asa na mataas din ang posibilidad ng mga pag-ulan dito po sa atin sa Metro Manila at iba pa pong bahagi ng ating bansa. Dahil dito, asahan ang bahagyang pagbaba ng temperatura sa western side ng Luzon mula 26 hanggang 31 degrees Celsius. Ito po ay sa Lawag at 17 to 24 degrees Celsius naman sa Baguio City, 24 to 32 degrees sa Tagaytay City, 26 to 30 degrees Celsius dyan po sa Puerto Princesa at 27 to 34 degrees Celsius dito po sa Metro Manila. Ang Tuguegarao City at Legazpi po sa eastern side ng Luzon ay makakaranas naman ng mainit na panahon na abot po sa 27 degrees Celsius to 35 degrees Celsius. Asahan naman ang mainit na panahon sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao na naglalaro po sa 25 hanggang 34 degrees Celsius. Yan po sa ating mga kababayan. Dito po sa Metro Manila at sa mga nabanggit pa pong lugar, may ilan po na uulanin ngayong araw. Epekto nga po yan ng southwest monsoon o habagat. Bukod po dito sa ulan na ating pong binabantayan ngayong araw, nag-anunsyo po ang Metro Manila o Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na mga pansamantalang pong pagsasara sa pangunahing kalsada ngayong araw po yan. Kaugnay po ng isasagawang Manila Marathon na nalalahukan po ng 25,000 na runners. Makinig po kayo dahil po ayon sa MMDA, gagamitin ang 42 kilometers marathon ng EDSA Avenue bilang pangunahing ruta mula po sa SM Mall of Asia sa Pasay hanggang sa SM North EDSA sa Quezon City. Kabilang sa mga maapektuhang lugar ang Macapagal Boulevard, Rojas Boulevard, Taft Avenue, EDSA Tramo Magallanes Interchange, Ayala, Buendia, Estrella at Ortigas. Isasa rin po ang ilang U-turn slots sa FB Harrison sa Pasay at EDSA Boni Serrano malapit po sa Camp Crame. Gayunman, sinabi po ni MMDA Chairman Don Artes na segment by segment ang pagsasara nito pong mga nabanggit na kalsada at agad po itong bubuksan kapag nakalampas na ang mga runners sa bawat bahagi ng ruta. Magsisimula po ang road closures alas 11:30. Mamayang gabi po yan at tatagal hanggang 7:30 ng umaga kinabukasan. Ulitin ko po kabilang po sa mga maapektuhang lugar. Ito pong Macapagal Boulevard, Rojas Boulevard, Taft Avenue, EDSA Tramo Magallanes Interchange, Ayala, Buendia, Estrella at Ortigas. Isasa rin po ang ilang U-turn slots sa FB Harrison. Ito po ay sa Pasay at EDSA Boni Serrano malapit po sa Camp Crame. Isasara po yan mamaya po simula po 11:30 ng gabi hanggang 7:30 po ng umaga araw po ng Sabado. Diba? Sa mga kababayan natin sa mga nakikinig po at nanonood dyan, nabanggit ko na po ang mga isasarang kalsada ngayong araw hanggang bukas po yan. Kaya naman po kailangan nating nung mga alternative na ruta
para naman hindi po tayo maabala sa ating mga lakad mamayang gabi at bukas po yan. Pero bukod po sa mga binabanggit natin, ngayong araw po ay syempre hindi po mawawala ang ating pasyente, ang ating pong tutulungan ngayong araw. Ang ating pong pasyente ay si Mama Elena Estrada. Siya po ay taga Pasig City at meron po siyang chronic kidney disease stage 5 at secondary nephropathy. Mamaya po makakausap po natin si Ma'am Elena Aquino Estrada. Sa atin po yung pagbabalik, Pilipinas ang oras at 10:32 ng umaga. Ang oras na yan. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Here are top 3 reasons why you should get your hands on MX3 capsule. 1. It has alpha, beta, and gamma mangosteen. 2. It's cholesterol and fat-free. 3. MX3 is proudly Pinoy made and has garnered multiple international awards. So what are you waiting for? Dito ako sa tested and proven ko na. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon, bangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulog-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Tinesting. Sinuri. Siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful.
will be a very important championship for us because this would be the first international Sambo event to be hosted in the Philippines. I also want to make this hosting for the championship success and a very good experience for everyone. I foresee that Philippines will do phenomenally well in this championship. Phenomenally well. Hi, I'm Sydney Sita Conchan, your Asia Sambo Queen. I'm ACF, a national team member. Hello, I'm Suresh, Secretary General of Sambo Union of Asia and Oceania. Watch our exclusive interview for DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino! Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, Nas Extension sa DZRH at RHT. Naray si Mayan. At Kisses Hubson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Ating mga eksperto. Dito lang, Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Happenings and trends, match up with entertainment and lifestyle. Ito ang NBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. DZRH Operation Tulong.
1:42 na po ng umaga at sa punto pong ito, atin na pong makakausap ang ating tutulungan ngayong araw po ng Friday. Walang iba po kundi si Ma'am Elena Aquino Estrada, 55 years old at mula po dyan sa Pasig City. Noong February 2020 daw po, nakaramdam si Ma'am Elena ng hirap sa paghinga. At siya din daw po ay namanas kaya po nagpa-check up at na-diagnose po siya na mayroon pong chronic kidney disease stage 5. At kailangan daw po siyang ma-admit noong 2020 po ito at early dialysis dahil 10% na lang umano ang gumagana sa kanyang kidney. Three times a week po si Ma'am Elena dinadialysis. At meron po silang binabayaran pa po sa pagpapadialysis. Tanging kapatid po niya ang tumutulong sa kanya sa pagpapagamot. Sa hirap po ng buhay ay nahihiya na siya sa kanyang kapatid. Kaya po si Ate Elena ay lumalapit po sa DZRH Operation Tulong upang nga pong humingi ng tulong pambili po ng kanyang mga kailangan gamot. Nasa kabilang linya na po natin si Ma'am Elena Estrada. Magandang umaga po, Ma'am Elena. Magandang umaga rin po. Opo, Ma'am. Magandang umaga po. Kamusta po kayo, Ma'am? Eto po, mabuti-buti naman po. Ma'am, nabanggit po dito, 3 times a week po kayong nagpapadialysis. Opo. Saan po kayo, Ma'am, nagpapadialysis? Dito sa Cura, sa Ayala, Philippines. Ma'am, wala po ba kayo, matanong ko na lang, Ma'am, wala po ba kayong asawa, anak po? Wala po. Kaya, Ma'am, meron po akong kapartner. Ko po. Partner. Kaya, Ma'am, ang katulong mo ngayon, Ma'am, yung inyong kapatid, tapos yung partner nyo po. Opo. Dati siya po nag-alakad. Dati, Ma'am, ano po ba ang inyong trabaho? Dati po, sewer po ako sa isang factory. Yun, hindi ko na malayan na inamalas na ako kasi nakakalimutan ako uminom ng tubig. Puro soft drinks, hanggang sa na diabetic. Yun. Tapos yung nagpa-check up po ako in 2020 po, manas na po ako. Ang sabi po, hindi na po ako pinauwi. Kailangan ko daw dialysis sa leeg na dialysis. Kaya nung gabi po, nung sinugod po ako ng February 10 po yon. Tapos kinagabihan, binutasan na po ako sa leeg. 9 na araw din po ako sa labor. 9 na araw. Tama, Ma'am. Simula 2020, kayo po yung nagpapadialysis na. So, 6 na taon na po. Mag-6 na taon. 6 na taon na po. 6 na taon na. Nung February. Noong February. Kamusta, Ma'am? Siyempre, ang pagpapadialysis ay hindi rin po biro. Siyempre, may nalalabas kayong pera. Kamusta po, Ma'am? Paano po natin ito nalalampasan? Yun po. Minsan, hindi na nga lang po ako kumakain. Sabi ng nurse, hindi ka pwede. Baka kailangan meron kakakainin. Oo, talaga, Ma'am. Dapat. Ayun. Minsan po, binili lang po kami ng tinapay. Tinapay, Ma'am. Tapos, nagpapadialysis pa kayo every week. Mawawalan kayo ng energy. Dapat kumakain ho kayo, Ma'am. Kaya po minsan po, tagabi, pag may natirang pagkain, binabaong ko po papunta doon sa dialysis. Ano po kayo, Ma'am, nagpapadialysis? Tuesday, Thursday, tsaka Saturday. Tuesday, Thursday, at Saturday, TTHS. Opo. Opo, Ma'am. Tapos, nabanggit na rin po dito kanina na pagka nagpapadialysis kayo, kahit papano ay may mga binabayaran pa rin. Ito po ba yung mga laboratory na kailangan? Opo. Opo, meron sa hepatitis, sa alimutan ko na kung tawag dun. Yun po, meron din. Magkano po yun? Yung sa HEPA, 1.7. Yung sa, isa, 1.4. Nagpaano pa ako nung
MRR ba yun? MRI po, ma'am. Opo, yun. Hanggang ngayon, di pa ako nagbabayad sa buwan na. Wala naman po. Hindi naman po ako kinukulit nung sa dialysis kasi alam nilang wala akong pinagkukunan. Hindi mabait po yung inyong pinapadialisisan kasi ganyan po na iintindihan kayo. Pero nanay, magkano po ba ang inaabot po ng inyong ginagasto sa halimbawa po yung gamot nyo, mga binibili nyo pong gamot, maintenance? Maintenance ko po, pagka may pera, isa po yung mga, siguro naaawa yung mga kapitbahay ko kasi nung tumatambay ako sa labas, naabutan po ako. Ang take-ang buwan po, kung bibili ko po yung gamot, nasa 6,000. Magkano na? 13,000 nanay, 13. Opo. Yan po ay pang isang buwan na, pang isang buwan. Opo. Yan lang po ang inyong maintenance na ininom. Opo. Maintenance po. Yung wala na po. Maiba ako nanay, kayo po ba ay miyembro na po ng YAKA program ng PhilHealth? Hindi po. Ayun, pero meron po PhilHealth, meron po ako. Pero meron po kayong PhilHealth, pero di pa po kayo nakakapagparehistro sa YAKA program. Opo nanay, baka pwede natin itong pakisuyo sa inyong partner na baka mailakad itong YAKA program kasi maganda po ang YAKA program ng PhilHealth. Meron pong mga benefits na pwede nyo pong magamit. Pag sasabihin ko po. Opo. Alam ko nanay, pwede po magparehistro nito sa malapit pong ospital sa inyo. Kung hindi sa ospital, pwede po kayong magtanong nanay sa barangay hall. Opo. Yan. Sige po. Tatanong ko po. Kung merong parehistruhan. At nabanggit nyo kanina nanay yung mga kapitbahay nyo. Ilan sa mga kapitbahay nyo ay kahit papano ay nag-aabot naman. Ibig sabihin nito nanay, isa ho kayong mabuting tao. Kasi kahit papano, yung mga kapitbahay nyo ay tinutulungan kayo. Opo. Sige po nanay. Nasa inyo pong pagkakataon para po manawagan po sa ating mga kababayan. Sige po. Magandang araw po sa lahat ng tagapakinig ng DZRH. Ako po si Elena Estrada, 54 years old, isa pong bagong dialysis patient. Nakatira sa 55-58 at Mariano de la Paz, Pasig City. Ako po ay lumalapit sa inyong butihing programa upang matugunan para humingi ng tulong pinansyal at gastusin medikasyon tulad ng gamot at iba pang mga laboratory. Dahil ako po ay wala mga hanap buhay. Ang nagbibigay po lang sa akin ay yung kapatid ko po, meron din pong siyang tinutulong kapatid na meron din pong maintenance na iniinom. Lubos akong nagpapasalamat sa inyong programa sa magbibigay ng tulong sa mga nangangailangan. Marami pong salamat. Ayan po, sa ating mga may mabubuting pusong kababayan, napakinggan nyo po ang panawagan po ni Ma'am Elena Estrada mula po sa Pasig City. Siya po ay na-diagnose ng chronic kidney disease stage 5. Sa mga gusto pong tumulong para po kay Nanay Elena, pwede po kayong magpadala sa aming pong GCash na 0956-197-9471. Ulitin ko lang po ang GCash na 0956-197-9471. Pakilagay na lang po dyan. Pwede po kayong maglagay ng note na ito po ay para kay Nanay Elena Estrada, E-L-E-N-E at Estrada po ang kanyang apelido. Kaunting tulong po, anumang halaga niyan, maliit man o malaki, malaking bagay na po yan para kay Nanay Elena Estrada. Pero pansamantala po Nanay Elena, tanggapin niyo po muna ang ibibigay po ng ating regular donor. Mula po kay Senator Lito Lapid, bibigyan po kayo ng 2,000 pesos.
Maraming salamat po, Senator Lito Lapid, dahil naibigay niyong tulong sa akin. Ayun. At syempre po nanay, dadagdagan po natin yan mula po sa MG Forex. 3,000 pesos din po sa ating regular dollar din dito. Kaibigan po nila kay Deo Macalma, si Michael Guy. Maraming salamat po. Sige po Nanay Elena, pasalamat po kayo. Maraming pong salamat sa nagbigay po sa akin ng tulong. Malaking bagay na po iyan para sa akin. Maraming salamat po. Salamat po, ma'am. Sa DZRH, maraming salamat po. Ayun na. Nanay Elena, palakas po kayo ha. Pagaling po kayo. Labanan po natin itong CKD. Sige po Nanay Elena, mag-ingat po kayo ha. Huwag niyo pong ibababa ang telepono. Kakausapin po kayo ng ating staff. Maraming salamat po Nanay Elena. Ingat po kayo. Yan po ang nakausap po natin ngayong umaga, si Nanay Elena Estrada mula po dyan sa Pasig City. Muli po maraming salamat po sa ating regular donor, Senator Lito Lapid at MG Forex. Maraming salamat po. Tayo po muna maghanap buhay. Pilipinas ang oras, 10:53 ng umaga. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. DZRH Operation Tulong. Apat na minuto na lang po bago mag-alas 11 ng umaga. Sa punto pong ito, tayo po ay makikibalita muna sa labas ng ating himpilan. Si Defense Secretary Teodoro hindi patitinag sa bana ipinataw ng China. At ang DFA naman po umalma. Detalye sa report ni RH52 Edniel Parosa. Edniel? Tuloy lang si Defense Secretary Gibo Teodoro sa pagtaguyod ng seguridad ng bansa sa kabila ng pagban ng China sa kanya at kanyang pamilya
dahil sa umano'y mga pahayag niya laban sa naturang bansa. Ayon sa kalihim, karapatan ng China ang itinataw na pagbabawal sa kanyang makatungtong o makipagtransaksyon sa kanilang teritoryo. Pero tinawag ito ni Chidoro bilang isang kasamaan. Nagawain din daw talaga ng China sa mga pumupuna sa kanilang anyay kasinungalingan. Una natin tinanong si DND Chief ang hatol na ito ng Chinese government na nag-leak na noong nakaraang mga linggo. Pero sa panayam nitong June 3, tinawanan lamang ito ni Chidoro at sinabing wala siyang asset sa China at wala rin naman talaga siyang balak magpunta roon. Aminado naman siya ang isa itong lost opportunity dahil mayaman ang kultura, mababait ang tao at masarap ang pagkain sa nabanggit na bansa. Pero dahil umano sa asal ng gobyerno ng People's Republic of China, sabi ng DND Secretary, wag na lang. Samantala, sa kabila ng kapal na pahayag na yan ni Chidoro, umalo naman ang Department of Foreign Affairs. Sa ambush interview dito sa pinaglabanan shrine, lungsod ng San Juan, ngayong ika-128 anibersaryo ng Araw ng Kalayaan, iginit ni DFA Secretary Maria Teresa Lazaro na hindi naman nagpapataw ng ganitong sanksyon ng Pilipinas kahit ano pang kasalanan ng kabilang lahi. Susubukan pa rin at Lazaro at DFA ang makipagdiskurso sa Chinese authorities upang maayos ang naturang usapin. Ako si Adiel Porrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parosa. Samantala, dumako naman tayo sa Senado. Nakibalita tayo dyan. Kamusta dyan, Giselle Ricafort? Lalo na ngayong araw ng kalayaan, RH15, Giselle Ricafort. Yan, babalikan natin yan. Pero bago ang report ni Giselle, batiin ko muna ng happy graduation kay Christine Joy Carrascal Decano. Siya po'y nag-graduate sa SSU ng Engineering Technology. Hello! Congratulations, Christine Joy! Balikan natin ang report ni RH15 Giselle Ricafort. Sitwasyon dyan sa labas ng Senado ngayong araw ng kalayaan. Detalye sa report, RH15 Giselle Ricafort. Wina, dumating yung motorcade ng mga taga-suporta ng mga Duterte dito sa labas ng Senado. Tinangka nilang makalusot sa northbound lane ng Jokno Boulevard na merong barikada ng mga barbed wire. Pero mabilis silang naharangan ng mahigit 1,000 na mga pulis sa labas ng kapulungan. Dumating din dito si NCRPO Director Major General Anthony Abirin at direktiba niya sa kanyang mga tauhan, ipatupad pa rin yung maximum tolerance. Tinanong DZRH News kung may namomonitor o validated na ba silang intel o report tungkol doon naman sa security threat na binabanggit at least dito sa labas ng Senado. Narito ang tugon ni NCRPO Director Major General Anthony Abirin. Tuloy po yung monitoring natin sa mga sinasabing security threat and of course marami kaming nababasa sa social media about nag-circulate nga po na report about it and because of that we have enhanced our security po sa labas. Pero sir, meron o wala na monitor dito sa labas? Tuloy-tuloy yung pagmomonitor natin. Of course, araw-araw may mga lumalabas naman po na threat. And kagaya ng nasabi ko kanina, tuloy-tuloy yung monitoring natin. Mayroon o wala dyan, nakalatag po at in-enhance po natin yung security sa labas ng Senado, doon po sa Luneta, doon sa US Embassy. Giselle, go ahead, Giselle. Wina, payapa pa naman yung sitwasyon dito ngayon sa labas ng Senado. Yung mga tent na pinabaklas kahapon ng lokal na pamahalaan ng Pasay City, nakabalik na ngayon yan. Inassemble na muli noong mga taga-suporta ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero ang binabanggit nga nila kanina, misunderstanding lang daw yung nangyari kahapon sapagkat pinayagan naman daw sila na mag-assemble ng tent dito kapag magsisimula na yung kanilang programa. Mamaya, pagkatapos ng o after lunch ito, yung binabanggit dito ng mga taga-suporta ng mga Duterte, merong malakihan na pagtitipon dito sa grupo kaya naka-alerto na rin yung hanay mahigit 1,000 na kapulisan mula sa National Capital Region Police Office
napakinggan na bawi na i-play na natin yung bahagi nung panayam kay NCRPO Director Major General Anthony Abirin. Iyan muna yung latest mula dito sa labas ng Senado. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. DZRH Operation Tulong. Maraming salamat RH15 Giselle Ricafort. At sa pamamagitan po ng report na yan, dito na po nagtatapos ang ating halos 1 oras na paghahatid ng tulong at serbisyo sa ating mga kababayan. Na mayroon pong konting balitaan sa pangalan pa rin po ng ating Wonder Woman, Miss May Binauhan. Ito po si Wina Perlasoro para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pilipinas ang oras, 11:03 ng umaga. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue.